Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ang nakikita nyo ay isang spin dryer motor or spin motor. Kung makikita nyo, nandito ang kanyang specification sa sticker. Ibabahagi ko lang sa inyo kung paano ang connection nito at kung paano gumagana ang spin motor natin. Dito sa sticker niya nakalagay dyan kung ilang watts at kung ilan na RPM ang speed niya. Naka-indicate din dyan kung ilan ang voltage rating at ampere rating. At kung mapapansin nyo, may nakasulat dyan na CW. Ang ibig sabihin yan guys ay counter clockwise. So, tandaan nyo na kapag spin motor ay isa lang ang direksyon, counterclockwise. Nandyan din ang capacitor rating na gagamitin. Pero sa video kong ito, dito tayo mag-focus sa wiring connection ng spin motor. Dito guys sa diagram, kung mapapansin nyo ay halos parehas sila ng diagram ng wash motor. Ito yung diagram ng wash motor. Pero pansinin nyo yung nakasulat dyan sa sticker sa kanyang rotation. May nakasulat dyan na CW at CW. Ibig sabihin yan, pagka wash motor, pwede siyang counterclockwise at clockwise rotation. Samantala sa spin motor, ang nakasulat lang dyan ay CW. Ibig sabihin yan ay counterclockwise lang ang kanyang rotation at magkaiba sila ng function. Ang gamit naman nito na spin motor ay siya nagpapaikot ng dryer basket ng spin dryer machine natin. Yan guys, kung makikita nyo yan, yung dryer basket, yan ang nagpapaikot dyan ay spin motor. So dito na tayo guys sa actual ng wiring connection ng spin motor. Ito yung hinanda kong circuit board. Kung mapapansin nyo, mayroon tayong door switch. Nandito rin yung spin timer. At mayroon tayong fuse. Ito yung power source natin na to 20 volts. Ito naman yung capacitor. Base sa specification niya, ito ay 5 UF. Ito yung terminal ng spin motor natin. Kung makikita nyo, nandyan yung diagram. Kung ano ang diagram sa sticker, ito ay idalagay ko na rin dito. So dito guys, kung mapapansin nyo, itong door switch, bago tayo mag wiring connection, ipaliwanag ko muna sa inyo kung ano itong function nitong door switch, bakit ito may door switch. Ito ay hindi basta-basta na switch, ito rin ay nagsisilbing safety sa spin dry natin. Ito, pag i-cleanose natin, binaba natin yung takip ng spin dry, ito ay ganyan ang position yan pag iyan ay naka-close ang takip. At ito naman na pinaka-brake niya, ito ay aangat. Yan, ganyan yan pag ibinaba yung takip. Pag binuksan naman natin yung spin dry, ito ay magbi-brake. Mag-i-engage yan dito sa kanyang coupling, itong pad na to. Ganyan yan siya. Tapos pag iyan naman ay dito naman sa door switch, ang mangyayari naman yan, pag binuksan natin, ito gaganyan yan, bababa itong door switch na to. So makikita nyo yung contact point ay mag-o-open. So
dito na tayo guys sa ating actual na wiring connection. Kung mapapansin nyo, dito mula sa ating power source ay mayroon na siyang nakakonect dito na fuse. Yan ay diretso natin dito, diretso dito sa timer switch. Ngayon, ang susunod natin na ikukot dyan ay ito. Yan. Kung mapapansin nyo, yung timer switch at saka yung door switch ay nakaseries sa connection. At pagkatapos niyan, ang susunod naman natin ay mula dito sa door switch, papunta dito sa ating terminal ng motor. Yan guys. At pagkatapos niyan, mula dito sa capacitor ay pupunta yan dito sa capacitor terminal ng ating motor. Yan guys, pagdating dito sa capacitor, papunta dito yan sa gray color ng ating motor. Guys, kung mapapansin nyo, yan ay tatlong terminal. Mula dito sa capacitor, papunta dito sa door switch, at dito sa terminal ng ating motor. At pagkatapos, dito, papunta naman ito dito sa ating isa pang capacitor terminal. Yan. So, ang natitira, itong common, itong blue. Yes. So, ito, na blue terminal, ito ay didiretso dito sa ating power source. Yan. So, yan ngayon guys, ang complete wiring connection ng ating spin motor. So dito guys, bago natin ito paganahin, ay kailangan i-close muna natin itong door switch. Kunyari ang takip natin ay ibinaba. So yan guys, naka-close na siya. At pagkatapos ito, kailangan ito nakaangat. Dahil hindi under ang motor natin pag ito ay naka-engage dito sa coupling. So kailangan ito nakaangat ito. Yan. Kunyari nakasara yung takip natin ng spin drive. Ayan, i-plug natin dito. Para tayo magpa-andar. Okay guys, so ngayon pipitin natin yung timer switch. So yan guys, kung makikita nyo ay gumagana yung ating spin drive motor. So ganun guys ang wiring connection ng spin motor natin. Yan guys, na tapos na yung timer. So ulitin natin. Ulitin natin ulit. Yan. So pansinin nyo to guys, pag inopen yung takip ng spin drive natin. Yan. Yan o, ito yung motor, tapos ito mag-engage dyan. Pero yan.
Ngayon pagka ibinaba ulit natin yung takip, aandar ulit yan habang yan ang timer switch ay hindi pa natatapos. Yan. So hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng konting idea. Sa susunod na aking vlog, ipapakita ko sa inyo o isi-share ko sa inyo kung paano ang troubleshooting ng ating spin motor.